Mic check, mic check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Good day everyone. I'm Efraim Espalma, currently a BIS IT second year college at Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. So, I'm here to introduce to you what is computer networking is. So, yeah, welcome to Net Skills. So, as you can see the presentation, introduce natin networking. So, let's go. So, what is computer networking or network? Computer network are a group of computers that are connected to one another. It is a system of interconnected computing devices that communicate and share resources such as files, internet access, and printers. So, to make it simple, a network is the connection between device to another device or one device to another devices. So, halimbawa natin dito is yung mga phone na nakakabit sa desktop or yung mga phone na nakabit sa desktop. 'Di ba? Kapag kinonect mo sila gamit yung mga wires natin is pwede mo lang i-access sa desktop mo yung laman nung nasa phone mo or ring pwede mo ma-access sa phone mo yung laman ng desktop na yon. Kumbaga, connections. Halimbawa, 'di ba? Pag may connection ka sa isang bagay, sa isang tao, kaya mo na or pwede ka na mag-ask sa bagay na yun or pwede mo nang kunin sa bagay na yun yung gusto mong makuha or pwede gusto mong itanong sa kanila. Baka may connection na kayo. At depende sa connection nyo kung may malalim na or babaw pa. Ganon. Ganon ang internet sa network. And yung ganon yung network it is a connection between devices to other devices. As simple as that. So, what is the goal of computer networking? As you can see, as I said, to share data, to share files, internet connections, uh, experiences or whatever is networking. Next, so there's a types of computer networks. Actually, hindi lang siya tatlo. Medyo marami pa siya pero since introduction lang tayo ngayon, pag-aral natin yung tatlo na main na types of computer networks, which is the LAN, Local Area Network, the MAN, the Metropolitan Area Network, or the Wide Area Network. So first is pag-aaralan natin is yung LAN area network. To make it simple, the LAN or the Local Area Network is a group of connected devices such as computers, smartphones, and printers sharing a network within a limited area. Kumbaga, ito yung mababa lang yung sakop ng network niya or ng internet niya. As you can see at the picture, ito yung main or the host. At nandito yung source ng network or main source ng network or the internet. Tapos ito yung mga nakakabit sa kanya na devices. Pwede natin gawin natin analogies. Ito yung tropa mong mayaman. Tapos lagi siyang may load Siyempre yung mga tropa mo hotspot yan, diba? So since nandito yung load, nandito siya, kapag lumayo siya sa inyo, ihina or mawawala yung wifi. Same as to you guys. Kapag lumayo kayo, pwedeng mangyari is ihina or mawawala yung wifi since it's only a LAN or local area network. Maliit lang yung sakop ng network niya, kumbaga. So, meron namang mas malawak yung sakop, which is the MAN area network. The Metropolitan Area Network. So, MAN is a high-speed computer network that connects multiple local area networks together within specific geographic area, such as city, town, or large campus. Ito naman ang MAN naman, kumbaga combination siya of local area network, pero ang MAN is mas malawak yung sakop niya. Kumbaga pinapalawak niya yung sakop ng LAN. Ang sakop niya is cities lang, through cities or large campuses lang. Kumbaga medyo maliit pa, 'di ba? Medyo maliit pa yung sakop niya. Kaya meron tayong tinatawag na WAN
Yan. The wide area network is a large computer network that spans vast geographic distance such as multiple cities, counties, or the globe. Sa man, di ba? Isang cities lang ang kaya niyang ang sakop ng internet niya or ng network niya. Dito naman sa one is kaya niyang sakop ng buong mundo or different countries or multiple cities throughout the globe, di ba? Ganun yung one, mas malawak siya or napakalawak ng sakop ng internet niya. Kumbaga, kahit gaano nga kalayo, kaya mo as long as nakakabit ka sa ano nun, sa device na yon, kaya mo kunin yung file na yon. Halimbawa na dyan is yung mga website, di ba? Kahit gaano kalayo yung host nun, na-access pa rin natin yung mismong website nila. Kasi may mga applications na kayang i-access yon para makuha natin. Papaliwanan natin yan sa mga susunod na videos kung paano nangyayari yan. For now, ito muna ang i-explain ko sa inyo. So, next is papaliwanag ko naman sa inyo kung ano ang communication, kung paano nangyayari ang communication between client and host. So as you can see here, this is the client and the server is the host. So the client will request and the host will respond. As simple as that. Kunyari, nang hihingi ito ng file or ng IP address sa server o sa host, kung meron siya ng bagay na yun, ibibigay niya. Pero kung wala, mag-response siya na wala sa kanya yun. Simple as that. Ganun lang. Kumbaga, balikan lang kayo ng mga data. Next, papaliwanan ko naman sa inyo paano nangyaring connection sa bahay, sa mga typical home network. So, ito yung internet, which is nakukuha natin sa ISP, which is the Internet Service Provider. Ito yung mga Globe, Converge, PLDT, Smarts, ganyan. So, pag nag-subscribe sa kanila, di ba? May ibibigay silang routers. Which is, ayun, ganito itsura yun. Meron kami yan. Yan, lahat man meron nun. So, yeah. May ibibigay sa inyong routers, which is nakakonect sa kanila. Makikita nyo, di ba? Kinokonect nila sa poste. Tapos nakakonect sa kanila. Kasi gumagamit sila ng, it's either man or one. Papaliwanag ko sa inyo sa mga susunod video kung ano ang ginagamit nila sa between them. So, yan. Routers natin. Yung routers natin is nakakabit or may wifi yan, may IP address yan na binibigay rin sa atin ng ISP natin. So, ang binibigay nila sa atin sa wifi, sa mga wireless natin is yung password, di ba? So, kung sa laptop, cellphones, mobile phones, ganyan, wifi yung ginagamit natin. Pero mostly sa mga desktop, ang ginagamit natin is yung wire, which is the Cat6, Cat5, ganun. Directly siya nakakonect sa natin, sa router natin. Ganun ang typical home network. Pero sa mga medyo malaki yung bahay, meron silang ginagamit ng mga access point, ganun, which is gumagamit na sila ng mga switches, ganun, kasi medyo medyo malawak na yung sakop, which kasi di na kaya ng local area network. Kasi it is an example of local area network. Pero pag lumabas na tayo dito, iba na yan. So here is example of area network, local area network. So mababa lang yung sakop niya or maliit lang yung lawak ng sakop niya. So next is, halimbawa is yung office network. So dito naman medyo malaki na yung building, since yung mga offices is malawak na building na yun, di ba? Isang building na yun, mga offices, sa mga call centers, ganun, or sa mga sa mga company, ganito na yung nila, yung sa mga businesses, company businesses, buildings, ganito yung setup ng network nila. Ito ang internet, the routers, and the firewall. Para saan ba yung firewall? Kasi yung mga company or mga businesses, syempre may mga important data yan na hindi pwedeng makuha ng iba. Same as sa mga phone natin, may mga phone din naman tayo na may mga private data, di ba? So, ginagamit yung firewall para iwas hack or for security na rin sa mga data sa loob ng routers natin. So, sa firewalls, kakapit dyan yung mga switch. Ito yung nagde-divide ng internet. Kumbaga, dito, ang network na to, ito lang yung access niya. Pag-aralan din sa susunod na bagay. Basta ang switch ay gagamitin lang for division of internet sa building. Yan. And
server, which is ito yung dito nandito yung nag dito nag-store yung mga data natin, diba, na sinisave sa mga computer. So the access point, as I said kanina, ginagamit tong access point para kung alam niyo mga repeater, parang ganun siya, pero mas malawak siguro ganun. Access point is kinakabit siya sa mga masyado ng malayong lugar sa routers natin para i-repeat yung internet access na yun at makakuha yung mga client, yung mga clients or mga workers sa company ng wifi, ganun. Pero sa PLB meron ganyan sa taas ng mga kisame, meron ganyan sa PLB mabilog dun. So kung sa corridor merong mabilog dun sa taas ng ilaw na blue, ayun yung access point nila. Pero ang hina yun lang. So yeah, this is the end of our introduction sa networking. Sana may natutunan kayo and mas papalawakin pa natin yung knowledge sa networking. Actually, napakalawak nitong networking. Napakalawak na maka-curious ka sa mga bagay-bagay dito, and there's a lot of thrill here. Medyo nakakalitro matrabaho pero nakaka-enjoy siya. Kaya I hope na subaybayan niyo yung website na to. Napakaganda ng mga ituturo namin sa inyo and exciting siya. Nagamit tayo ng actual Cisco Packet Tracer. Pwede rin at tuturuan rin namin kayo kung paano mag-cable ng gamit yung straight through or crossover, ganun. Pwede rin tayong gumamit ng fiber optic kung paano gumawa nun. Yung mga kinakabit sa poste tapos kakabit sa router nyo, ganun yung fiber optic. Yan, pag-aaral natin yung mga ganun, yung mga wires na yun. So yeah, this is the end of our discussion. Sana may natutunan kayo. Peace out. Peace out.